Itago niyo na lamang ako sa pangalang Alfred. 37 years old, may isang anak, hiwalay sa asawa at kasalukuyang architect sa isang pribadong sektor dito sa San Juan City, Metro Manila. Walang kinalaman ang pakikipaghiwalay ko, Kuya Poy, sa dati kong asawa sa kwentong aking ibabahagi sa inyong programa. Hanggang ngayon kasi ay masakit para sa akin at hindi pa rin mawala-wala sa isipan ko ang epekto ni Genesis sa akin. Kung hindi nyo kasi naitatanong, ang taong tinutukoy ko kasi ay ang unang babaeng minahal ko ng todo-todo. College best friend ko si Genesis, kaya naman bago maging kami ay masasabi kong naging matibay ang aming pundasyon. Magkasangga kami ni Genesis sa lahat ng pagkakataon at sitwasyon lalo na sa unang 2 taon namin ng college noong nag-aaral pa lang kami sa Espanya, Manila. Sinikap naming magtapos ng pag-aaral, Kuya Poy, hanggang sa parehas na nga kaming nagkaroon ng kanya-kanya naming trabaho. Pero ang hindi namin namalayan ay nilamon na rin pala kami ng aming mga ambisyon at piniling tuparin ang mga plano namin sa buhay nang magkahiwalay. Dahil dyan, parehas kaming nalunod sa pag-abot ng aming mga pangarap. Hindi ko rin alam kung anong pumasok sa kukote ko kung bakit ko ginawa ang pang-ghost at sayangin ang 6 na taon naming relasyon ni Genesis. Pero ramdam ko kasi, Kuya Poy, na may ibang lalaking gusto si Genesis kaya siguro nagawa ko ito. Siguro, hindi ko lang din talaga matanggap ang nangyari noon, kaya pinili ko na lamang na iwanan siya. Wala na siyang naaasahang reply, paliwanag o pagpapakita mula sa akin matapos ang ginawa kong pag-iwan sa kanya sa ere. Huli na nga nang nalaman kong nagpakasal na rin siya sa parehong taong pakiramdam ko ay kinuha siya sa akin. Kuya Poy, natupad naman ang lahat ng pinapangarap namin. Ang kaso, hindi kami magkasama. Pareho rin naming nalibot ang mundo, pero magkaibang biyahe, magkahiwalay kami. Lumipas ang maraming taon at naisipan kong buksan ang luma kong email at doon nga ay nabasa ko ang mga sulat niya sa mga panahong bigla na lamang akong naglaho. Sinubukan pala niya na ako ay hanapin, kausapin, at para mabigyan ng linaw ang nangyayari sa amin. Kuya Poy, inilaban niya pala ako. Hindi ko lang alam. Sa ngayon, huli na ang lahat. At ngayon ngang 2023, nalaman kong hiwalay na sila ng asawa niya. Tulad ko, single na rin. Gusto ko siyang balikan para magpaliwanag pero naduduwag ako. Lumipas man ang maraming taon pero hanggang ngayon ay siya at siya pa rin. Salamat sa inyong programa sa pagkakataong maibahagi ang aking Dear Kuya Poy story. Lubos na umaasa, Alfred. Especially for you. Napakaganda nung kwento ni Alfred. Ayan. Napakaganda kung hindi lang pumangit. Kung hindi lang pumangit doon sa parte na kailangan mo pa naman namang ghosting o yung bigla na lamang mawala. Ayan, di ba? Alam nyo, dito sa bahagi ng kwento ni Alfred, sinasabi niya nga na dahil nga sa naging busy sila masyado sa mga pinaggagawa nila sa pag-abot ng kanilang mga pangarap, para bang they slowly drifted apart, at they went their separate ways na. Pero I don't think so. Dahil hindi naman sila nakapag-usap na, sige, dyan ka na, dito na ako, basta ka na lang umalis. At doon sa pag-alis mo, lahat talaga iniwanan mo. Okay lang sana kung talaga napatunayan mo sana, Alfred, na meron talagang third party o meron ng iba nagugustuhan itong si Genesis, pero hindi naman eh. All you have is duda or pakiramdam, gut feel na merong something
Oo, tapos akala ko nung bandang huli ay totoo nga na meron talaga, hindi, nagkataon lang na sila yung nagkatuluyan kung sino man yung pinag-iisipan mo na nagugustuhan sana ni Genesis. But look at you both, 'di ba? Parang you're still at a loss. Ayan, mga nawawala, you're still lost, nawawala pa rin kayong dalawa, saan ba dapat papunta? O ngayon, assurance din ba na feeling mo, she was your totga, the one that got away, at sa pagbabalik mo, sa pag-uusap niyo ulit, kayo ay magkakabalikan? No, I don't think so. Parang it doesn't work that way. Siyempre, maraming taon na rin, maraming mga bagay na ang nagbago. Ayan, gusto mo nang umamin sa kanya, sabi mo naduduwag ka, at dapat talaga maduwag ka dahil nakakahiya naman talaga yung bigla mo na lamang pang-iiwan sa kanya. You deserted her. Hindi maganda yun. Tamang hinala kasi, yun nangyari kay Alfred kanina, no? Pinaghinalaan niya si Genesis na in love na sa iba, and then naging ganun eh. It's unfair. It's unfair. Kaya, ang pinakamaganda para sa akin, maraming salamat po sa inyong mga komento, mga kapatid. Pero syempre, ang sa akin, Alfred, ang pinakamaganda mong gawin ay tanggalin mo na yung karuwagan mo. Dahil yung karuwagan, yung pagiging duwag mo noon at hanggang ngayon, yan pa rin naman yung problema. Magpasa hanggang ngayon. At kailangan harapin mo yan. Di ba nga, nung hindi ka na nagpakita kay Genesis, nung una, nung kayo pa, na iniwanan mo na lang siya, hindi ka matapang noon. Duwag ka na harapin yung katotohanan na baka in love na siya sa iba. Pero yung sa'yo, tamang hinala lang noon. Hindi mo napatunayan yan. It so happened na pinakasalan niya yung taong pinaghihinalaan mo. Pero yun ba talaga ang totoong score? Is that the real score? I mean, 'di ba? I don't think so. 'Di ba? Nakita mo siguro 'yan sa mga paliwanag na ipinadala sa iyo sa lumang email mo na napaka-late mo nang binuksan, Alfred. 'Di ba? That would be unfair for Genesis din. Kaya sa ngayon, harapin mo kung ano. Susungitan ka ba niya? Magagalit ba siya? Susumbatan ka ba niya? Or sige, magiging friends tayo pero hindi ko natatanggapin kung sakaling manliligaw ka ulit. Or mabigyan ka ng pagkakataon, napakaraming possibilities. Pero papaano mong mahaharap yung mga possibilities na yon na magkabalikan kayo, magkapaliwanagan kayo, maging friends kayo, or magalit siya sa'yo, mag-away kayo, malaman mo kung ano talaga yung saloobin niya after a very long time, Alfred. Tanggalin mo lang yung karuwagan mo at harapin mo siya kung may pagkakataon. Okay? Ayan, huwag kang mag-expect ng sobrang positibo o na magiging resulta dahil sa nakipagharap ka. Yan. Tell all na ito, Alfred.